Hello guys, yes, good afternoon. So after work magja-jogging tayo na iwas stress para kahit paano medyo maganda ang takbo natin. Yeah, so today video natin ngayon regarding about sa planogram. Last time pinaliwanag natin kung anong klaseng planogram at saan nanggagaling. No, so simpleng vlog pero may matututunan tayo. Ngayon, another term ng planogram. Intro. Naglalakad tayo ngayon, no? So yung topic natin ngayon. So ano ibig sabihin ng planogram, no? Yung planogram. So planogram display, no? Pero bago ang lahat, shoutout muna sa aking anak, no? Yung pero dapat ito may gabay ng mga magulang. No? So nagso-support sa akin. May sarili siyang YouTube, no? Jan Lucio TV. So paki-support, bata pa naman po siya. Like and subscribe, okay lang din po yan. Maraming salamat. Pero hindi siya ganong nag-upload kasi syempre priority is pag-aaral, no? So malay mo pagdating ng time, hindi man ako yung maging boom, siya maging boom. Salamat, no? Then sa nag-comment, so shoutout kay Studios, so Epicatron Studios, no? So nag-comment siya ng proud section. So section ibig sabihin SEC Southeastern College. So shout out sa mga SEC diyan, taga Southeastern College, yung mga nag-alumni diyan at mga taga Southeastern, ha. Yan. So ibig sabihin ng planogram, no? So yun nga, no. So makikita din naman natin sa screen, no. So ang planogram is schematic drawing that shows your store shelves and products. The layout includes the location of each product on the shelves, how many products should be displayed, and any signage or other visual elements the store should have. So ibig sabihin yan, so yung mga naka-display na yan, so kunyari example, yan po ay planogram. So example nga, di ba, ng nakaraan, kung ano yung mabenta sa taas. So alam niyo na natin kung ano yung meaning, ibig sabihin ng planogram, no? So kung walang layout, walang benta. Kung walang planogram, walang featured, di ba? So kailangan pag may planogram, may signages din. Speaking signages, yun yung tinatawag natin yung mga prices na yan, yung shelf tag, no? So meron tayong tinatawag na wobbler, no? Tinatawag din yan, no? Yan. So shelf tags, meron din tayong tinatawag na mga stickers, yan, no? Sticker barcode, yan. May kita mo rin din yan sa presyo, sa shelves, meron na. Dati, regarding sa mga presyo, dati gun tagger lang ang ginagamit. So may another term yung planogram, so MOD o MOD. So ano ibig sabihin ng MOD na yan, no? Yung ibig sabihin niyan, yung tinatawag namin dito is sa pagdating namin sa store, so kakaiba. Iba yung sa Pilipinas planogram, pero dito rin naman kasi is planogram din ang ginagamit, pero dito another term is MOD. So nagtanong ako kung ano ibig sabihin ng MOD. Ang sinabi lang sa akin is floor plan. So parang sa akin, ang nangyayari, parang mas on display, di ba? Parang, syempre, 4x4, mas on display. Pero ibig sabihin pala ng MOD, floor plan. So planogram, kung katulad nga yan, ang ginagawa nila is, so, kada section may number. So bawat shelves is may number yan. So pag tinatawag natin gondola, yung gondola, di ba, yung shelves. So pag tinawag mo namang aisle, yun naman yung lugar ng aisle. Aisle 1, aisle 2, aisle 3, aisle 4, hanggang sa kung anong ilan yung mga gagamit na yan. No? So MOD is, ibig sabihin parang sa akin is modular on display. So ibig sabihin MOD, parang yun yung planogram sa kanila. So share ko lang yung naging experience ko dito, no? Like nasa Walmart ako nagtatrabaho. And then yung nasa likod ko is Food Lions, kung saan ako dati nagtrabaho. So dito yung area ko na minsan nagja-jogging ako ngayon. After ko mag-jogging, yan. So nag-vlog tayo ngayon regarding about planogram and another term ng MOD. So power plan, no? So tinanong ko si kasama ko sa trabaho, so syempre Amerikano siya, mas on display, diba? Pag sinabi mo 4x4, nung katulad ng last vlog ko last time nung nasa Pilipinas po ako, no? So yun guys, nakapagbigay tayo ng konting kaalaman at another term kung ano ibig sabihin ng planogram is a MOD, modular on display, no? So
floor plan. Paulit-ulit na lang, no. Huwag natin kakalimutan yan, no, sa bilang isang merchandiser diyan sa Pilipinas, kasi dito tawag dito sa Amerika is associate. Sa work ko 'yon, no. Katulad din naman siguro sa ibang store dito is associate, no. So yun lang. Sana at may natutunan tayo. So shoutout po sa subscriber natin dito sa YouTube kay JL Inaka Vlog. Yes. Tactical merchandiser vlog. Dati sa Pilipinas, ngayon nandito sa Amerika. And then, alam nyo na guys, don't forget to like and subscribe. Peace out.